pag-usapan nga natin yan. Should we even talk about it? How important is it para sa mga Giorno? Wala ngang nangumusta sa atin kung na-hurt tayo. Wag mo na pangarapin yun. Oo. Diba? Okay na. Hurt nga ako eh. Humihingal pa nga eh. Oo. Pakakausapin natin ang SecGen or Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines or NUJP, si Ma'am Ronaldine Olea, para malaman natin ang kanilang, unang-una ang kanilang reaksyon. Ma'am Ronaldine, how are you? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Katulad po ninyo, nanggigil din ako kahapon. Di ba, mama? Parang, di ka lang gagawin ka kahapon eh. Oo, yun ang mahirap kapag pag nagrarant eh. Okay, nagmo-monologue. Ano po, pero humingi na, cutting to the chase, ano po, pwede na po ba yun na humingi naman siya ng patawad after or nag-apologize naman daw? Siyempre po, una, positibo naman yun na nag-apologize siya, no, Sir Peter, Miss Rica. Pero yung apology niya, may karugtong. Ang nakalagay, parang dinedefend niya pa rin yung remarks niya. Sabi niya, it is out of his frustration. Oh. So, frustrated daw siya sa coverage ng media. Which is parang it's hindi siya totoong apology. 'Di ba? Kasi kung talagang alam mong mali ka, dapat wala nang karugtong 'yun, nagkamali ako. Pasensya na, paumanhin, 'di ba? Oo. Pero may karugtong pa frustrated siya. So parang ano ba talaga? Sinisisi niya yung media sa pag-cover sa Senate. Hindi naman tayo ang may kagagawa ng gulo nila to begin with. Sabi nga nila the art of not apologizing. Non-apology yung ginawa. Bitin na bitin eh. So, kung ganun po ang nangyari, at ito hindi naman siguro una to ang problema nga lang kasi, it can be very subjective, di ba, Ma'am Ronaldine, na kapag nakikinig ka, lalo na ngayon, ang dami-daming mga media-medyahan sa online, siguro nako-confuse din siya. Ano ba talaga yung mga tinatawag niyang media? Is it the legacy media or the bloggers, yung social media, yung mga nasa social media or digital media? Baka nako-confuse din siya. Anong palagay niyo? Una po, Len na lang itawag niyo, huwag ng Ma'am Ronaldine. Sige po, Miss Len. Nako-confuse siya, pero parang malinaw naman. Kita naman niya sino yung araw-araw na pumupunta sa Senado na nagko-cover ng mga kasamahan natin, di ba? So, kung meron siyang confusion, hindi natin problema yun. May accreditation process din sa Senate, di ba? Dun sa Senate beat. So, kilala niya yung mga nagko-cover ng mga kasamahan natin. Kaya hindi niya dapat maging excuse na confused siya or ipagkamali na ang journalist na nagko-cover sa Senate kapareho ng mga vloggers o ng mga tinatawag nating nasa social media or nagla-livestream na walang media outfit. So, at ang magsukatan naman nun ay kung paano yung reportage ng journalist, no? At makikita natin yung kaibahan ng reportage ng journalist kasi meron tayong verification process, kinukuha natin ang statements, no, ng mga dapat nating tanungin ng mga tao, sino man yan, no? Kung hindi natin tinitignan kung kampo ba to ni ganito or kampo to ni ganyan, 'di ba? Kaya napaka-unfair, no, na ilalagay nila tayo sa isang sitwasyon na para bang tayo yung may kasalanan ng kaguluhan nila dyan sa loob ng Senado. Pero tingnan din natin, Miss Len, no? Dahil sa panahon ngayon na ang hirap i-combat nitong badgering o bashing laban sa legacy media o dun talaga sa mga legitimate media, no? How damaging are yung mga ganitong statements from politicians sa ginagawang trabaho ng media? Napaka-damaging yan at yan nga ay naging dahilan din, no, para ipagkait yung franchise renewal ng ABS-CBN. Di natin makakalimutan yung naging role din dyan ni Senator Marcoleta, no,
sa kaigtingan ng usapin ng franchise. At Mhm. noong panahon pa lang yun, naririnig na natin yung mga ganyang klase ng remarks na tayo daw ay mga prostitutes, mga bayaran, no, mula sa dating presidente. At kumbaga, na-imbibe niya yung ganong pagtrato sa media. At very, ano yan, very dangerous yan kasi ang nais nilang gawin ay i-discredit tayo sa mata ng publiko. Habang tayo ay ginagawa natin yung ating tungkulin na ihatid ang nangyayari, no, ang katotohanan sa ating audience. So, ang gusto nila ay ipakita lang natin kung ano yung side o yung narrative na gusto nilang mamayani at hindi natin gawin yung ating trabaho. Kaya may ganito silang mga verbal attacks or attempts at discrediting us and the profession. So, in other words, nabanggit niyo yung prangkisa, ano po, issue ng prangkisa. Actually, pinipilit namin na hindi na maalala yun. pero Masyakit eh. by, Oo Ramdam nga, mas talaga sakit po, natin. sorry. Parang nasyakal ako bigla, Ma'am Len. no. As a matter of fact, dapat po talaga magpasalamat kami sa NUJP among others. Yeah, Talagang silang kayo Inilalaban po pa ang rin tumindig. Oo, all the way ano po. But back to the issue at hand, ano. Ang masakit po dito, kinampihan, no, pinagtanggol ni Alan Cayetano yung binanggit ni Marcoleta na out of frustration, tapos meron siyang binigay na ehemplo nga na meron nga diyan iba yung parang iba yung take sa headlines, iba yung i-report. Oo. From a journalist standpoint, palagay ba ninyo talagang magkakaiba-iba ng interpretasyon? And when you talk about headlines, hindi pwedeng iisa lang yung estilo ng paggawa ng headlines eh. Can you explain that to us, Ma'am Len? Yes, tama po yan. Isa pa yun na nakakagalit talaga eh. Nakakagigil nung napanood ko yung statement ni Cayetano. Una, hindi naman tama po yung sinabi niyo, hindi naman tayo nagkokopyahan, di ba? Ang bawat newsroom, ang bawat media outfit ay may tinatawag na editorial prerogative. At ang editorial prerogative na noon, ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng makialam sa kung paano nagdedesisyon ang newsroom sa treatment ng balita. Pero una sa lahat, pagtingin kung alin ang mahalaga. Di ba? So kung pagtingin ng isang newsroom, hindi naman mahalaga na presidente ka pa rin, no, may mas mahalagang issue kaysa dyan sa'yo, hindi yun ang ilalagay nating banner headline. So, yung pagpakikinggan mo si Senator Alan Peter Cayetano, parang ang gusto niya ay siya ang maging sentro ng mundo. Mhm. Di ba? So parang, hello, hindi lang po iyan ang nangyayari sa Pilipinas. Habang kayo ay nagbabangayan dyan, asa na ang usapin ng korupsyon? Paano na ang pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, di ba? So, masyado silang, masyado silang nakasentro sa kanilang sarili, no? Particular si Senator Cayetano, para idiin niya pa sa media, kasalanan pa natin bigla, no? Kung paano natin kino-cover yung Senate. Una, hindi siya dapat nakikialam doon. At dapat, kung sinasabi niya nga na nasa demokrasya tayo at may press freedom, wala naman tayo sa martial law, hindi siya dapat onion skinned or balat sibuyas, no? Sa usapin ng coverage. Kung coverage lang din naman po, no, mahalaga yung role talaga ng media dito, Ma'am Len. Pero kung kunyari, ang ginagawa na ng iba ay imbis na nagpapa-interview ay hindi pala live selling, na nagla-live na lang sila sa kanilang mga social media. So, yung ganitong klase ng di na naman siya presko, no? Ganitong klase ng means of broadcast na sarili nilang kontrol ang kanilang sasabihin. They choose who or what questions they can answer doon sa comments na lumalabas. Paano ang magiging pagharap natin at pag-treatment ng mga media sa ganitong klase ng ginagawang broadcast ng isang politiko para masabi sa atin na hindi tayo bias, meron tayong ginagawang journalistic ethics on looking at these kinds of broadcast, ma'am?
Una, siyempre dapat nating tutunan yung ganyang pamamaraan, no? Na-embolden silang gawin yan simula nung pandemya at tinuloy-tuloy nila. Ang tawag natin dyan ay restriction sa totoong access to information. Mhm. At parang nag-implement sila ng censorship, di ba? Hmm. Tatawagin mo yung censorship kasi bakit hindi ka bukas sa lahat ng tanong? Mm. Ba't kailangan mo i-screen ang mga tanong? Bakit kailangan mong piliin kung sino ang pwedeng magtanong? Mm. 'Di ba? So, magiging one-way yung communication. Paano natin magagawa yung ating papel na mag-verify Mhm. ng information kung hindi natin pwedeng malayang tanungin, no? Kung sino man yung nagla-livestream na yan. Mhm. So, dapat questionin yung ganyang pamamaraan. At alam naman natin kung bakit nila yung ginagawa. Ginagawa nila yan para makontrol nila kung anong klaseng impormasyon yung pwede lang nilang ilabas. Mm. At kung anong klaseng naratibo Mm. yung pwedeng nating ilabas sa publiko. Hindi yan journalism, no? Pag ganyan, nahihirapan tayong gawin yung ating tungkulin. Mhm. At yan ay disservice sa publiko. Mhm. Mm. At ngayon nga po na hindi natin malaman kung saan papunta itong mga pangyayari sa Senado at tayo parang naglalambiting unggoy na hindi natin alam kung saan tayo babagsak. All the more, media Yes. becomes very, very important at crucial yung vigilance na dapat nating i-exert on a daily basis. Ano po, Ma'am Len? Tama po yan, Sir Peter, no? Kaya nga, lalong nakakagalit itong mga nakaraang pangyayari kasi sinubject na nga nila yung mga kasamahan natin sa putukan, no, sa loob ng Senado. Hindi pa nga yung nabibigyan ng linaw eh. Pero the same journalist ay araw-araw pa rin bumabalik doon para magbalita, no? Kahit nasa ganong sitwasyon. Exactly. Kaya masakit talaga yung marinig mo na bayaran daw ang mga journalist. Kasi Mm. wala yung batayang akusasyon na yan at gusto nilang i-distract ang publiko sa tunay na mga usapin. Mhm. Masyadong trigger happy at reckless yata, ano po. Ma'am Len, maraming salamat. And again, thank you to NUJP. We appreciate what you're doing at wag po kayong bibitawan eh. Salamat din po. Ingat po kayong lahat. Thank you, Ma'am Len. Happy weekend. Si Ma'am Ronaldine Olea, ang Secretary General ng NUJP or National Union of Journalists of the Philippines. So now, let's go to class. Mathematics. Ayoko yan. Umayaw agad. Knee-jerk reaction. Kasi pag nagbabasa ka, 13 is not 12.